Mga isyong pampaligiran. Polusyon sa hangin, global warming, kakulangan at polusyon sa tubig, pagkaubos ng puno o pagkasira ng kagubatan. Ilan lamang iyan sa mga isyong pampaligiran na nagbubunga ng iba't ibang epekto sa ating iniingatan at pinoprotektahan na mundo. Ano nga ba ang sanhi at bunga ng mga ito? Alamin natin. Ang polusyon sa hangin ay isang seryosong suliranin ng mundo at maging ng bansang Pilipinas. Ang polusyon sa hangin ay nangyayari kapag nahabago ang likas ng katayuan ng hangin. Halimbawa na lamang nito ay ang paghalo ng usok, alikabok at mahabang amoy ng basura sa hangin. Ang pagsusunog ng fossil fuels ay galing sa mga pabrika at buga ng tambutso galing sa mga sasakyan ay ilan lamang nagiging sanhi ng polusyon sa hangin. Masamang epekto ng polusyon hindi lamang sa mga tao kundi pati sa mga halaman at mga hayop. Ang polusyon sa hangin ay nagdudulot ng iba't ibang sakit sa baga ng maaaring ikamatay ng tao tulad ng hika, tuberculosis, emphysema at bronchitis. Global warming. Ang climate change ay nagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Nagdudulot ito ng baha at tagtuyot. Nagkakaroon ng mas maraming bagyo at pagguho ng lupa. Nagkaroon din ng epekto sa araw-araw na kabuhayan ng tao. Pagbabang produksyon sa agrikultura at pagtaas ng iilan ng kaso ng iba't ibang karamdaman. Kakulangan ng polusyon sa tubig. Nararamdaman na natin ang epekto o kawalan ng kakulangan sa tubig lalong-lalo na sa mga lugar dito sa ating bansa kung saan napakalaki ng populasyon. Ang polusyon ay isa sa mga nakikitang pinakamalaking dahilan ng pagliit ng tubig. Ang mga katawang tubig gaya ng ilog, lawa at karagatan ay nagiging marumi dahil sa mga basurang itinatapon dito ng mga tao araw-araw. Dahil sa El Niño o matinding tagtuyot, natutuyo ang mga ilog at sapa. Ito rin ay nagdudulot ng kakulangan o kawalan ng tubig para sa mga taong umaasa dito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig. Kapag kulang ang supply ng tubig, kukulangin na rin ang supply ng mainom na tubig. Ito ay nagre-resulta rin ng pagkamatay ng mga pananim dahil sa kaulaunay nagdudulot ng kakulangan sa pagkain. Dahil sa kulang na tubig, maaaring ang mga mamayan ay mawalan ng gamit upang mapanatili ang sariling kalinisan. Dito na nagkakaroon ng mga sakit bunga ng kawalan o kakulangan ng tubig. Dadami na rin ang mga basura sa paligid. Magkakaroon ng problema sa kalinisan ng paligid. Ang mga nararanasang kakulangan sa tubig ngayon sa ating bansa ay bunga rin ng ating sariling kapabayaan at pang-aabuso sa ating kalikasan na yamang tubig. Pagkaubos ng puno o pagkasira ng kagubatan. Ang mabilis na pagkasira ng pagkaubos ng ating kagubatan ay isang malaking suliranin. Nakakalbo ang ating mga kagubatan bunga ng walang kapundangang pagpulong sa mga puno ng mga pagkutroso at pagkaulong. Bunsod ito ang flash flood ng ganap sa iba't ibang lalawigan. Sa pagkaubos ng mailap na hayop at mga endangered species, magbaba ng water level sa mga dagat ilog at ang pag-init ng kapaligiran ay ilan din sa mga epekto ng pagkasyon ng kagubatan. Ilan sa mga sanhi nito ay ang pagtutulong ng puno para gawin schooling, pangbentanan o para sa sariling gamit. Pag-uukit ng ginagamit dito sa paggawa ng mga antique cabinet, dining tables at iba pa. Ang paglawak na agrikultura at pati na rin ng industrialisasyon, bagyo, ang 10 o mahigit pa na bagyong limaan sa Pilipinas ay ang nakakasira ng kagubatan. Dahil sa lakas nito ay natutulog din ang mga puno. Mabilis na pagdami ng populasyon at pahirapan, pagmina at deforestation. Lamang iyan sa mga sanhi at bunga para sa isyong pampaligiran na mayroon tayo sa mundo lalo na sa ating bansa. Disiplina at determinasyon para sa ikakabuti ng ating kapaligiran. Ito lamang ang tanging solusyon upang malagay sa mabuti at magkaroon tayo ng malaya at kaginhawaan sa ating kapaligiran. Bilang isang mag-aaral at mamamayan, protektahan at ingatan natin ang ating kapaligiran.